Ang panaginip ni Adrian. Isang bedtime story para sa mga matanda. Bago ka pumikit, hayaang dalhin ka ng kwento sa isang lugar na hindi pa nararating ng iyong mga paa. Isang mundo sa loob ng panaginip ni Adrian. Isang panaginip na hindi basta imahinasyon, kundi isang lihim na daigdig kung saan ang mga alaala, pagnanasa, takot at pag-asa ay nagiging mga nilalang, anyo at himig. Dahan-dahan mong maririnig ang kanyang mundo. Malapit ka na roon, kaya huminga ka ng malalim at makinig. Si Adrian ay isang tahimik na lalaki. Sa araw, nagtatrabaho siya sa isang maliit na bookshop sa may kanto ng Calle Lirio. Mahilig siya sa katahimikan, sa amoy ng lumang papel, at sa mga librong may mga pahinang tila may sariling hininga. Ngunit tuwing gabi, bago siya matulog, palagi siyang dumaraan sa isang kakaibang pakiramdam. Parang may isinusulat na hindi niya maalala, parang may boses na tinatawag siya mula sa loob ng kanyang sarili. Noong gabing iyon, habang ang ulan ay dumarampi sa bintana ng kanyang silid, napansin niyang may kakaiba sa orasan. Huminto ito sa 2 oras 17 minuto ng madaling araw. At sa mismong oras na iyon, pumikit siya. At ang mundo ay unti-unting naglaho. Sa kanyang panaginip, nagising si Adrian sa loob ng isang lumang gusali, gawa sa marmol na may mga lamat ng panahon. Ngunit ang sahig ay gawa sa salamin at sa ilalim nito ay ang kanyang mga alaala, ang kanyang unang tawa, unang sugat, unang pagtangis. Bawat hakbang niya ay may kaakibat na tunog ng lumang musika, parang awitin mula sa radyo ng kanyang lola noong siya ay bata pa. Isang babae ang lumitaw mula sa anino. Wala siyang mukha, ngunit pamilyar ang kanyang presensya. Adrian, wika nito, naghihintay sila sa loob. Ngunit bago siya makapagtanong kung sino ang kisila, nagbukas ang isang pinto na wala roon kanina. Mula rito, tumagas ang liwanag na malamig at kulay asul. Pumasok siya at ang mundo ay muling nagbago. Sa loob ng panaginip, ang susunod na tagpo ay isang baybayin, walang araw, walang buwan, ngunit maliwanag. Sa bawat hampas ng alon ay may tinig. Mga salitang hindi kailanman nasabi, mga lihim na hindi na ibulong. Umupo si Adrian sa buhangin at mailumapit sa kanyang batang lalaki. Ako ang ikaw bago mo ako nilimot, wika nito. Naalala mo pa ba ng gusto mong maging astronaut? O painter? O manunulat? Napangiti si Adrian ngunit hindi sumagot. Sa kanyang puso ay may kaunting kirot. Kasi hindi na siya naging kahit ano sa mga iyon. Pwede pa rin, wika ng bata. Sa panaginip na ito, ang lahat ay posible. At sa isang iglap, ang buhangin ay naging tinta, ang langit ay naging pahina, at si Adrian ay lumulutang sa gitna ng isang nobelang siya lang ang makakasulat. Napadpad si Adrian sa isang silid na puno ng sobre. Bawat isa ay liham na hindi niya kailanman na ipadala, mga sulat para sa mga taong kanyang minahal, mga pasensya na ay nahuli ng nasambit, at mga sana na hindi na niya nausisa. Isa-isang nagliwanag ang mga liham. Isa roon ay para sa kanyang ama na maagang nawala. Pa, wika ng liham, hindi ko kailanman nasabing na-miss kita. Pero araw-araw, naglalakad ako sa mga alaala mong hindi ko alam kung akin o sayo. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata at sa panaginip iyon ay naging bulaklak. Lumago ito sa gitna ng silid. Isang uri ng pahintulot. Isang uri ng kapatawaran. Sa pinakadulo ng panaginip, isang huling pinto ang naghihintay. Mula roon, maririnig ang tinig ng isang babae, malumanay, pamilyar, halos musika. Si Lee. Ang babaeng minsan niyang minahal, ngunit hindi niya kailanman inamin. Sa loob ng silid, nandoon siya, nakaawang ang labi, tila may sasabihin, ngunit hindi kayang sambitin. Kung may isa kang bagay na babalikan, tanong nito, ano iyon? Tahimik si Adrian. At sa wakas, sumagot siya, ang sarili kong boses. Yung panahong hindi pa ako natutong tumahimik dahil sa takot. Ngumiti si Lee. Unti-unti siyang nawala tulad ng usok sa hangin. At sa kanyang pag-alis, ang buong mundo ay lumiwanag. Nagising si Adrian sa kanyang kama.
Ang orasan ay tumutunog muli, 2:18 na ng umaga. Parang isang segundo lang siyang natulog. Ngunit alam niyang totoo ang lahat. Sa kanyang dibdib ay ang bigat ng mga sandaling kailanman ay hindi niya naranasan sa gising na mundo. Ngunit ngayon, naroon na. Bahagi na siya ng panaginip at ang panaginip ay bahagi na niya. Huwag kang matakot sa panaginip, kaibigan. Sapagkat doon tayo tunay na nagiging buo. At sa bawat paggising, may dalang liwanag ang ating mga mata. Liwanag ng mga bagay na hindi natin masabi, ngunit nararamdaman natin hanggang sa ating pinakahuli. Kaya ngayon, pumikit ka na. Tahimik na. At baka, sa panaginip mo ngayong gabi makita mo si Adrian. O baka ikaw mismo siya. Pangalawang kwento, ang babae sa dulo ng panaginip. Isang surreal at emosyonal na bedtime story para sa hindi na mga bata. Tuwing 3:00 ng madaling araw, nagigising si Adrian na may kakaibang pakiramdam. Hindi takot, hindi kaba, kundi tila malalim na pangungulila na hindi niya maipaliwanag. Sa tuwing pinipikit niya muli ang kanyang mga mata, naroon ang panaginip, isang babae sa dulo ng isang mahabang pasilyo, nakatalikod, puting-puti ang suot, nakatayo sa harap ng malaking bintana na mailiwanag ng buwan. Hindi niya ito kilala. Pero alam niyang mahal niya ito. Sa unang gabi ng tag-ulan, nagsimula ang kakaibang panaginip. Nasa loob siya ng isang lumang bahay, punang alikabok at mga sirang kasangkapan. Tahimik ang paligid. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang babae. Di niya maaninag ang mukha, palaging nakatalikod. Nang tinawag niya ito, hindi ito lumingon. Ngunit naramdaman niyang alam nitong nandoon siya. Sa paggising, tila may nawala. Isang pangalan na nasa dulo ng dila, pero hindi niya masambit. Sa ikalawang linggo, naging malinaw ang panaginip. Ang bahay ay naging mas buo, mas malinaw ang detalye. Kulay abong kurtina, antigong piano, isang lumang orasan na palaging 11:00 ng gabi ang oras. At ang babae, mas malapit, pero lagi pa ring nakatalikod. Minsang nagtangkang lumapit si Adrian at abutin ang balikat nito. Ngunit bago niya ito mahawakan, bumalikwas siya sa gising. Nanginginig ang kamay, malamig ang pawis. Sa salamin, may bakas ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya maalala kung bakit siya umiiyak. Sa panaginip ng sumunod na gabi, napansin niyang may bagong elemento sa bahay, isang lumang pinto na hindi niya dati nakikita. Sa bawat panaginip, lumalapit siya rito, pero laging nakalock. Sa likod ng pinto, may tunog ng piano, isang awit na pamilyar, ngunit hindi niya maalaala kung saan niya ito narinig. Isang gabi, sa halip na buksan ang pinto, sinundan niya ang tunog. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya muli ang babae, nakaupo sa tabi ng piano. Nakayuko ito, bahagyang umiiyak. Ngunit paglapit niya, naglaho ito. At siya'y nagising. Sa isang sesyon ng therapy, napilitan si Adrian na pag-usapan ang kanyang panaginip. Bakit paulit-ulit, tanong niya. At bakit parang totoo? Sinabi ng therapist, minsan may alaala tayong pilit na kabaon. Hinahanap nila ang liwanag sa panaginip. Doon niya naalala, ilang taon na ang nakaraan, may isang babaeng nagngangalang Lina. Kaibigan, kasintahan, ang tanging alaala, isang larawan ng isang babae sa dilaw na damit, hawak ang kanyang kamay sa tabi ng dagat. Pero bakit niya ito nakalimutan? Sa pinakahuling panaginip, walang bahay. Tanging isang puting damuhan sa ilalim ng buwan. Ang babae ay nakatalikod pa rin, ngunit ngayon ay nakaupo sa bangkong bato. Lumapit si Adrian, dahan-dahan, hanggang makaupo siya sa tabi nito. Naalala mo na ba ako? Tanong ng babae, marahang, halos bulong. At doon, parang sinaksak ng liwanag ang kanyang isipan. Si Lina, ang babaeng muntik na niyang pakasalan. Ang babaeng nawala sa isang aksidente. Ang babaeng dinala niya sa dagat ilang linggo bago ito nawala. Ang panaginip ay naging lugar ng pagtatagpo ng kanilang alaala. Hindi siya umiiyak. Wala siyang sinabi. Ngunit sa panaginip, naramdaman niyang pinisil ng babae ang kanyang kamay. Nagising siya nang hindi nagising. Ang pakiramdam ay hindi paggising mula sa tulog, kundi mula sa limot. Sa wakas, natanggap niyang hindi siya binabangungot, kundi tinatawag ng alaala. Mula noon, hindi na niya nakita ang babae sa kanyang panaginip.
Ngunit tuwing gabi, bago matulog, binubuksan niya ang bintana, pinapatay ang ilaw at pinakikinggan ang katahimikan. Dahil alam niyang sa dulo ng panaginip nandoon pa rin si Lina. Hindi na para hilahin siya pabalik sa sakit, kundi para akayin siyang tuluyang makatulog. Wakas, ang panaginip